sa ating po linya na ngayon si Representative Leila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Dito lang po sa inilabas pong guidelines ng ICI para po sa kanilang live streaming. Good morning po, ma'am. Good morning, and good morning sa mga nakikinig at nanonood sa inyo, Ted and DJ Chacha. Good morning. Okay. Good morning po, Congresswoman. Meron na po kayong pahayag ukol po dito sa sa guidelines nito pong ICI sa kanila pong live streaming. Ayon po sa inyo, automatic and default mode dapat ang live streaming ng ICI hearings. Ano nga po ba ang pinakamalaking panganib kapag masyadong mas madalas ang kanilang executive session kesa sa live streaming? Okay, ganito po. Siyempre nagagalak tayo na finally meron na po at sabi po nila this week pwede na po nilang simulan. And then nagagalak tayo na nag-issue na sila ng guidelines. Yes. Ang sinasabi ko po is that dapat po talaga maging strict general rule ang live streaming. Kasi yun naman talaga ang panawagan ng karamihan para nalalaman natin yung mga ginagawa sa ICI, ano na yung mga nakakalap nila ng mga ebidensya, mga dokumento, at ano na, sino-sino na ang mga nakakausap nila, ano rin yung mga nadi-disclose sa kanilang mga proceedings. So general rule, public live streaming. At yun po ay ayon sa ating saligang batas, yung full public disclosure of all the government transactions involving public interest. Full public disclosure. May nakasabi, subject to reasonable restrictions as may be prescribed or provided by law. Although alam naman po natin na halos wala pa hong batas na gano'n na malinaw yung explain o malinaw yung pagkaka-uphold ng policy of full disclosure na kung ano ang mga exceptions. Kasi yung mga FOI bills po natin na matagal na ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ho napapasa batas. So dahil nga po full public disclosure. Ang ano ko po dito, ang aking punto is that yes, tama lang na meron din exceptions. Kasi meron talagang mga bagay-bagay, subject matters na under existing jurisprudence ay kailangan naman talaga na pwede na maging executive session lang. In other words, hindi dapat nalalaman ng publiko dahil mga sensitibo, katulad po ng mga national security matters, katulad po ng mga intelligence report or information, pati na po mga trade secret, mga diplomatic correspondence, tapos yung covered ng mga executive privilege or closed door cabinet meetings. And then syempre yung mga alam naman natin na sa both houses of Congress, Senado, tsaka House of Representatives, and meron din paminsan-minsan, although hindi naman madalas, ay nag-conduct din ng executive sessions, and syempre, yung deliberations or internal deliberations ng Korte Suprema. Yun po ang mga recognized exceptions based on mga desisyon ng ating Korte Suprema. Now, yung delikado po kasi, kung masyadong open-ended o masyadong mahaba ang listahan ng mga exceptions o yung mga instances na pwede ang executive session, lalo na kung ito ay isa-subject pa sa consent ng the ones involved o yung mga nag-appear before the ICI. So yun lang lamang po ang aking punto. Of course, pwede ang executive session. Pero sana, yung ano na lang yun, that's really the, strict din dapat sila. Kapag dapat na limitado lang, pipiliin lang nila. Yung hindi sila basta-basta na just because a particular department or a particular resource person or witness ay magre-request ng executive session, ay i-grant na kaagad even if hindi ito covered ng mga recognized exceptions under
existing jurisprudence. Oo. So, paano po yan, Congresswoman? Dito po sa inilabas na guidelines ng ICI na sinasabi nyo, parang may mali kasi dapat full public disclosure. Ano po ba ito? Meron sila mga dapat baguhin na totally maglabas sila ng panibagong guidelines na mas pabor sa publiko. Lalo pa itong issue pa rin ng flood control, hindi pa rin tumitigil yung galit po ng mga Pilipino. Okay, ang suggestion ko lamang po kung pwedeng mag-issue sila. This is just a suggestion. Of course, we cannot really impose on the ICI. Respetado naman po natin ang ICI. Lalo nang nakikita naman natin na masisipag naman po sila at meron na nga po silang mga naging resulta sa mga referrals nila sa ombudsman despite yung mga limitations nila sa resources, sa manpower, and even sa powers. So, ang suggestion ko lang po kung mag-issue sana po sila ng kanilang supplemental guidelines na magiging mas malinaw at talagang sasabihin nila na ang talaga general rule is live streaming default talaga, and then ito lang ang mga pwede namin mga i-allow na executive session. At pwede rin nilang linawin diyan sa supplemental guidelines yung mga. Kasi meron naman talagang pwede na hindi kailangan malaman ng publiko o maging open sa publiko. For example, yung internal deliberations mismo ng ICI or internal evaluation mismo ng mga ebidensya bago ito i-forward o i-refer sa ombudsman. Kasi po ang ICI, okay, investigative and evidence gathering po ang ICI. Even if kasama po sa kanilang mandato under EO 94 that they have the authority motu proprio or upon complaint to hear, receive, gather evidence, ay basically evidence gathering sila, hindi talaga strictly korte. So, administrative or quasi-judicial. So, even if kasama dyan judicial, pero hindi ho dapat maging masyadong stricto kasi wala pa naman dyan mga akusado. Opo. So, hindi pa ho ito formal na korte. So, kailangan mas open kasi yun naman talaga ang gusto ng mga tao. Yes po. Malaman na yung mga yung mga nakikita dyan sa ICI. Sige po, ganito ma'am, ilatag ko po lamang ito sa isang specific na context Okay, ito lang po para ho na makasunod sa atin ang ating mga tagapakinig, no. Dito po sa kanilang pagkahaba-haba na guidelines na inilabas under Article 1, Section 1.2, no, executive session nakalagay dito. Yes. To ensure compliance with the applicable laws, rules, and jurisprudence, the ICI may conduct the subject proceedings in executive session motu proprio. Ibig sabihin, on their own volition, maaari nilang gawin ito. Pero sabi nila, the ICI may also conduct the subject proceedings in executive session upon the request of, ito po yung letter B, resource persons. Yan, okay? Or witnesses. Okay, sabi nila dito, the ICI may grant such request if it determines that the same is meritorious with sufficient factual and legal basis and not intended to delay or frustrate the mandate of the ICI. Ngayon, today may hearing sila. 2 congressman ang kanilang imbitado pero agad nagnotisya ang ICI na ito po ay executive session. Okay. Ang pinupunto po ba ninyo, Madam Congresswoman, ay una, para po bang sa Senado, di ba, live tayo, manonood ang bayan. Ngayon, kapag yung resource person o witness nagsabi na pwede ba mag-executive session, live din, na tinatanong ng mga senador, anong dahilan mo? Anong katwiran mo? Para ang taong bayan, nalalaman natin, ano ba ang dahilan kung ba't kayo mag-executive session? Hindi yung karaka-raka, wala pa tayo napapanood na isang live, agad ng executive session ang kanila pong session. Ganun po ba yon?
Very correct. Very correct po kayo dyan, Ted. Precisely. Ganun nga po. Ay, ang talaga hong kailangan i-emphasize dito, ang sabi ko nga po, hindi po ito korte, mas kailangan po na ihambing sa mga inquiries ng both houses of Congress. Kung kailangan man magkaroon sila o yung kanilang perspective o modelo ng kanilang proceedings, dapat yung something similar or close to dun sa mga proceedings before both houses of Congress. Na alam naman natin, very public. Nandyan lagi ang media and yung mga live streaming din. Katulad nangyari sa mga budget hearings, may mga live streaming. Dapat ganun po, close, very close or similar. Opo. At tama po kayo, hindi pwedeng at the very outset, executive session na kaagad. Opo. Kailangan, tatanungin talaga kung magre-request yung the person concerned, the resource person concerned, na pwede ho ba? Executive session tayo. Why? Remember, Ted, I don't know kung naano nyo yung hearing na yun na nandun si Vizcaya, doon sa TRICOM. Nung nandyan pa po yung TRICOM, he was requesting for executive session. So, tinatanong po namin. Tinatanong nyo, anong dahilan? Kung bakit, ano po? Why are you asking for executive session? Hindi naman niya masyadong, hindi naman niya ho na-justify. Kaya hindi po kami pumayag. Opo. Ganun ho talaga dapat. Opo. Sige Hindi po. Opo, sige. So, ma'am, bagamat sabi nga... Precisely yun ang mga pangamba ko. Opo. So, sabi nga po ninyo, bagamat ito po ay, lamang ninyo, suggestion, wala ho tayo magagawa kasi po sila po ang gumagawa ng kanilang sariling rules, no? Ang cure ho dito ay pagkakaroon ng Independent People's Commission na binubuo ng Kongreso para talaga ho mailatag ang lahat. Kumusta po dyan sa House? Okay. Yung sa aming bill po sa House, yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption, ICAIC, nakapasa na po sa committee level. At meron na nga pong consolidated substitute bill na yung scheduling nito for plenary deliberations. Now, we expect soon, para ho, before the break, before the Christmas break, ay ma-consider na. Kasi yung sa Senado po, meron na rin po sila yung version nila for an Opo. na kapag mapasa na rin po sa House, ay pwede naman po namin i-reconcile and then para sa batas na rin po at padala na sa Office of the President for signing. Pero ang hinihintay rin po namin yung certification as urgent. Hindi ho namin maintindihan kung bakit wala pa hong sinasabi yung Office of the President as to any plan of the President to certify it as urgent. Oo nga po, no? Kasi po kung talagang sincero ang presidente na gusto niya ho na magkaroon ng mas pinalakas, no? Na independent commission para nga imbestigahan ito, dapat nga certified as urgent. Well, anyway, so Madam Congresswoman, ang target po ninyo sa lower house, matapos ito before your Christmas break. Yes. Okay. Kasi the Speaker himself has also said na he wants it prioritized. Kailangan po, inintay na rin po ito ng taong bayan. Okay, sige po. Opo. Tanong pa si Chacha. Go, Chacha. Yes po. Congresswoman, doon po balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Sabi nyo po kasi kayo naman ay naniniwala na nagsisipag ang ICI at ginagawa po nila ang lahat ng makakaya nila para po dito mahanap kung sino talaga mastermind dito sa flood control issue. Matanong ko lang po, nakita nyo na po ba yung pong latest referral po nila na inilabas po nila kay former Speaker Martin Romualdez? Yung dalawang pahina, yung Opo. 2 page. Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Hindi pa po, except for the news report. Oo. Okay. Dito po ang lang po natin, ang kailangan dyan po natin tandaan din sa mga referral ng ICI in general is that there is no, of course, determination yet of the guilt or innocence of any of all those na mga pinapangalanan, etc.
Pero ang rini-refer po ng ICI ay yung mga ebidensya ng mga nakalap na nila. Sa tingin nila are worth looking into and worth evaluating by the Office of the Ombudsman. Kasi ang Office of the Ombudsman ang talagang makakasabi with certainty, more or less, kung those evidence would really stick pagdating sa Sandigan Bayan. Yes po. Pero the very fact na ito ay rini-refer sa Ombudsman, ibig sabihin ay nandyan meron mga pieces of evidence na dapat i-consider for the possible filing of the appropriate cases in court, which is the Sandigan Bayan. Actually, Congresswoman, consistent naman po ang ICI dun sa mga nauna nilang referral na wala naman talagang guilt or liability. Pero yung iba, yung mga nauna, meron pong mga possible charges. Dito po mismo sa bagong referral na inilabas nila kay dating Speaker Martin Romualdez, walang charges at all eh. Bakit po kaya ganun? Do you think talagang patas itong ICI? Well, yung mga dati, I'm not also sure whether meron talagang mga particular charges. And then yung kay dito where the Speaker Romualdez is being named, maybe, I think we can ask the ICI kung bakit wala pa silang mga specific na mga, maybe hindi pa sila sigurado na it would fall under plunder. But it really depends kasi ang number one element ng plunder, of course, would be the amount. Although ang amount naman ng plunder, 50 million lang naman actually. And then meron din mga other elements like the series or combination of a series of overt acts which show yung mga ganon, yung yung pandarambong talaga. So I cannot really say with certainty dahil nga hindi ko pa naman talaga po nakita yung pinaka-referral. But except for news report. Sige po. Ma'am, kumustahin po lang namin na sa ating huling panayam po nabanggit nyo na kung hindi po magbibitiw, sasampahan ng impeachment case itong si Commissioner Mario Lipana ng COA. Kumusta na po itong kasong ito? Okay, may gumagawa na po niyan. Medyo na antala lang kasi nga po ang staff ko po kasi ay na-divert ang mga attention sa mga mas supervening na mga urgent work din. But I have actually reminded the staff concerned last week na kailangan po maiano na rin po yan, maisalang na rented. So meaning po, meaning po, ang inyo hubang party list, sino po ang maghahain ng impeachment complaint? Kasi po ito yung napaka-importanting issue, ma'am. Opo. I will also discuss this with other members of the House, lalo na yung sa minority. Kasi nung nag-hearing po nun, sa budget hearing ng COA, I remember na si Congressman Tinio and also San Fernando, they also raised the same issues. So I believe they are interested also in the filing of impeachment complaint. So pag nandyan na po yung pinaka-complaint, pag sinabit na po ng staff sa akin, I will also show it to the two congressmen. Okay. Baka ko interesado din sila to be co-complainant. But you are well convinced that dapat sampahan talaga ng impeachment complaint si Commissioner Mario Lipana? Opo, kasi to me, covered po yan nung at least the pinaka all-encompassing ground of the trail of public trust. Okay. At least, at the very least, the trail of public trust. Opo, sige marami po. May mga several indications. Yes. Opo, sige po. Salamat po na marami, ma'am, sa ating pong update at sa inyo pong pagpapaliwanag sa napaka-importanteng isyong pambayan. Thank you po, ma'am. Salamat din. Have a good day. Opo, thank you. Si Mamamayang Liberal, Party List Representative Girl, Ma'am Leila De Lima. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!